yung missile po na nakalagay sa ating bansa para dagdag depensa ng Pilipinas, mga bossing. Eh sabi naman po, mga kababayan, ni General Bronner, yung mga missile na yan, aabot ng China yan. Doon nagalit si Pulong. Kesyo daw po, alam nyo ba kung ano gagawin ninyo? O kaya nyo ba kapag bumalik o rumeshback yung China na yan? Eh, Boss Pulong, baka nakakalimutan mo, no? Yung mga bayani natin, yung mga sinaunang mga Pilipino, yung mga sinaunang mga tao. 'Di ba? Baka nakakalimutan mo si Andres Bonifacio. Ano gamit ni Andres Bonifacio? Gulok. Ano gamit nung mga kalaban niya? Mga rifle ho, mahahabang baril. Yung malayuan, yari ka. Pero ano ho ang ginawa ni Gat Andres Bonifacio, mga bossing? Wala siyang pake. Ipinaglaban po ang ating bayan, no? Para po labanan yung mga mapang-aping mga dayuhan ho. Yun ang ginawa ni Gat Andres Bonifacio. Kaya tayo ngayon merong ganitong pamumuhay ay dahil po sa kanila. Dahil po sa katapangan nila. Hindi po alintana sa kanila yung tabak lang o ano lang, gulok lang ang hawak ko o itak lang ang hawak ko, hindi ako lalaban dyan, hindi ako papalag dyan. Kasi po, kung kayo, kabisado nyo, yung lupang hinirang, sabi ni Bato, bayang magiliw, isa sa puso nyo yun. No? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Siguro kayo mga DDS, nagluluha talaga yung mata ko, kaya ako nakasalamin ngayon siguro mga kababayan, sila ipinanganak o isinilang na mga duwag. No, kaya hindi po nila maisapuso o isabuhay yung pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw. Di ba? Sabi ni Bato de la Rosa, bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso'y. Di po ba mga kababayan? Sa dulo, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mabigat ho yun, ha? Tayo naman ho, mga bossing. Nakita nyo, ganito, ginaganito na tayo, binubuli na ho tayo, mga kababayan. Tapos gusto nyo pa, parang matakot, tuloy-tuloy na magpabuli sa mga in-check ho. Huwag namang ganun. Paano naman ho, mga kababayan, yung mga susunod na mga henerasyon? Paano naman po yung mga magiging anak ng mga anak natin? Paano naman po yung mga magiging apo ng mga anak natin? Papayag kayo, babatok-batukan na lang ng mga Chino, yung mga kaapu-apuhan natin, wala na tayong magawa. Di ba? Ayan, nagbigay din ng pahayag yung AFP, Armed Forces of the Philippines, on the remark of Congressman Paulo Z. Duterte regarding the Typhoon missile system. The Armed Forces of the Philippines firmly denounces any misleading interpretation of the statement made by the AFP Chief General Romeo Bronner Jr. regarding that. Biruin mo, ang inaaway pa nila kung sino po yung mga front natin, no? Na humaharap po doon sa mga bumubuli sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Yung pa inaaway nitong mga ito. Tapos sasabihin nila, sasabihin nyo na naman, pro-China kami. Sabi ni Baste. Regarding the temporary deployment of the United States Typhoon missile system in the Philippines, General Bronner merely stated a technical facts about the system range and clarify the presence is for training and capability building purposes, part of the AFP ongoing modernization effort to strengthen national defense. Any insinuation that the AFP or its leadership serves foreign interests is false and undermine the integrity, professionalism, and patriotism of the institution and its member who continue to defend the sovereignty. Ayan ho, mga kababayan. At eto po, tingnan nyo pa po. No? Sabi nga wala naman tayong plano o balak o nais na mang-agaw ng ibang mga teritoryo ng ibang bansa. Nung pang-angkin na hindi sa atin. Wala tayong planong pang-angkin na hindi sa atin.
Pulong, yung mga Typhoon missile na nakalagay na mismo ang kapatid mo din na si Vice Presidente Inday Sara Duterte kinu-question din yon. Kagaya nyo kagaya, ay nako. Kasi 2 buwan makalipas o may 1 buwan o 2 buwan makalipas na mga boss Chipamo sir, nagsalita po kasi ang China about dyan sa Typhoon missile na yan. Pinapainit daw po natin ang tensyon doon sa West Philippine Sea. Yun po ang sinasabi ng China, mga kababayan. After 2 weeks, 3 weeks, nagsalita na ang Vice Presidente. Alam nyo kung ano sinabi? Parehas na parehas po ang sinabi ng Vice Presidente at ng China. Bakit tayo may Typhoon missile dyan? Para saan yung Typhoon missile na yan? Para lang naman po doon sa mga bumubuli sa atin. Tumindig naman tayo. Ano? Kasi po ang ginagawa nila mga boss Chipamo sir sa mga Pilipino, pinapaniwala po nila na ang Armed Forces of the Philippines o yung Department of National Defense or yung pong sila Jay Tariela, mga kababayan, ay gustong magkagera. Hindi ho ganun. Depensa lang po tayo. Depensa lang ho, mga kababayan. At hindi po tayo mananakop ng ibang bansa. Ito ang dapat maintindihan ng bawat kababayan natin. We are not here to claim what is not ours. We are here merely to protect and to secure yung sa atin. Para ang pulong. No, siguraduhin na hindi aagawin kung ano yung sa atin. Kahit 1 pulgada pa yan, kahit isang sentimetro pa yan, hindi tayo papayag na maagaw ng ibang bansa. Ayan. Ito po mga boss Chipamo sir, kumbaga dudugtungan lang ho natin kung paano po tayo ipinaglaban nung ating mga bayani noong araw. Gagawin naman po natin ito o ginagawa naman po natin o ng henerasyon natin ito para po sa mga susunod na mga henerasyon. Biruin mo ginawa ng mga ng mga bayani natin. Kahit alam nila na posible silang mamatay, pero ipinagtanggol pa din nila ang ating bayan. Hindi na para sa kanila yung iniisip nila Para po sa mga susunod na henerasyon nila, which is tayo yon. Aba, ibalik naman natin doon sa mga susunod na mga Pilipino. Kung wala na tayo, mga kababayan, sila naman ang makikinabang. Dugo pa din natin yan. Di po ba? ipapamana natin sa susunod na henerasyon ng Pilipino. Ayun na sinasabi ko, Boss Pulong Anak ng tokwa kayo. Kayo talaga mga DDS, kayo mga Duterte talaga. Kulang na lang isuko nyo lahat sa China. Pilipino ay isang Pilipinas na hindi tagpi-tagpi, kundi buo pa rin. Correct. Tama ho. Sapul kayo doon. Sapul na sapul po nila. Sapul na sapul nyo po sila. Ito ang maipapangako natin sa next generation of Filipinos. Ako ho, mga boss Chipamo sir, kung sakali po mabibigyan ako. Kung sakali dumating ang pagkakataon at kailangan yung presensya ko diyan, bakit hindi po? 'Di ba? Bakit hindi po? Hindi naman po ako mabubuhay ng mapayapa, hindi naman po ako mabubuhay ng walang ng sunod-sunura sa ibang lahi kung hindi po dahil doon sa mga bayani natin, mga bossing. Hanggang dyan lang po kami, Pulong. Kaya kayo ayus-ayusin nyo, no? Grabe, halatang-halata kayo ng sambayan ng Pilipino. Ngayon mga bossing, nasa na ba tayo? Eto, medyo